noong ikapito ng Enero 1987 sa pamumuno ni Ginoong Alfredo F. Biaco. 10 ng kanyang mga kasamaang konsihales na sina Ginoong Eustacio Ambrosio, Ginoong Rodolfo Buem na naandyan ngayon sa ating kasama natin, si Ginoong Buem at ang kanyang minamahal na kabiyak, si Ginoong Perfecto Caballo Sr., Ginoong Ignacio Gomez, Ginoong Teodoro Magallanes Sr., Ginoong Ernesto Andaya, and si Ginoong Joaquin Gonzales. Ang paaralang ito ay tinatag dahil sa napakalayo at napakahirap na mga naging kalagayan ng mga mag-aaral sa puok na ito. Mula dito hanggang sa paaralang elementarya ng New Ginlo ay may 4 na kilometro ang layo. Nilalakad lamang ng mga mag-aaral ito araw-araw, umaga at hapon dahil wala pang mga sasakyan noon. Dahil sa layo, maraming naranasang hirap, hindi lamang ang mga mag-aaral, bagkos pati na rin ang mga magulang na nagpapaaral ng kanilang mga anak. Kung kaya't naisipan ng mga mamamayan ng Yakal na magtatag ng paaralan sa lugar na ito. Ang mga namumuno ng sityo ay nagkasundo na gumawa ng request letter para makahingi ng burok sa taga-masipang purok ng Taytay na si Ginoong Venturillo. Bukod sa gumawa sila ng request letter, kinausap din ang mga namumuno rito si Ginoong Venturillo upang agarang mabigyang pansin ang suliranin ng sityo Yakal. Ito ay sinang-ayunan at pinaasang bibigyan sila ng burok ng nasabing taga-masid pangpurok ng Taytay. Ngunit, syempre, hindi agad na ibibigay sa kasawiang palad. Hindi ito natupad dahil siya ay dinapuan ng malupang karamdaman hanggang siya ay pinawian ng buhay. Noong si Ginoong Vicente Dulay na taga-masid pangpurok ng distrito ng Taytay, muli na namang nagkaisa ang namumuno ng sityo Yakal na pumunta sa distrito upang hingin ang ipinangakong burok, ngunit ituulit. Sa ganoong pagkakataon, gumawa si Ginoong Rodolfo Buem ng liham kahilingan patungo kay Ginang Elvera Abion, ang Division Superintendent ng Palawan. Ngunit hindi rin ito nabigyan ng agarang katuparan dahil nailipat ang nasabing Division Superintendent sa Division ng Mindoro. Ang nasabing liham bago sila umalis, ibinigay niya ito kay Ginang Evelyn Magsino, ang pumalit na Division Superintendent ng Palawan, at ito ay nagkaroon ng kulay. Ayun na, meron na. Nang nalaman ng mga namumuno na sinang-ayunan ng bagong Division Superintendent ang kanilang inaasam na kahilingan, agad na nagtulong-tulong ang mga mamamayan ng sityo Yakal na gumawa ng isang pansamantalang gusali ng paaralan para sa unang baitang. Sumapit ang pagbubukas ng klase noong taong pampaaralan 1986 to 1987. Ang mga mamamayan dito ay malugod na naghintay ng burong magmumula sa division ng Palawan. Ikapito ng Enero 1987, nang dumating si Ginang Leticia M. Ponce de Leon Biaco, siya ang kauna-unahang guro na bumukas ng ikaunang baitang sa paaralang primarya ng Yakal. Siya ay nagturo ng unang baitang mula ika-8 ng Enero hanggang mula ika-8 ng Enero 1987 hanggang ika-31 ng Mayo 1987. Sa loob lamang ng 5 buwan, natapos na ang mga mag-aaral sa unang baitang. Akalain mo yun. Months. Taong pag-aaral 1987 to 1988, muli nilang binuksan ang una at ikalawang baitang. 1987 hanggang 1988, meron ng grade 2, grade 1 hanggang grade
grade 2 na. Hindi naglaon dahil sa sipag at pagkakaisa ng mga namumuno rito, nakahingi sila ng permanenteng gusaling pang-paaralan kay Congressman Dave Ponce de Leon upang isakatuparan ang hinihinging proyekto. Nagkasundo sina Ginoong Eustacio Ambrosio, Ginang Yubenilda Cabaylo at Ginoong Angel Lazarte at Ginoong Rodolfo Buen na kusang loob na magbigay ng kanilang kabahaging lupang pagmamay-ari para sa school site na ang sukat ay nasa 24,564 square meter. Taong 1998, itinayo ang kauna-unahang gusali ng paaralang elementarya ng Yakal. Ang gusaling itinugon ni Congressman Dave Ponce de Leon na hiniling ng mga namumuno ng sitio. Dahil sa mabilis na pagdami ng populasyon ng Sitio Yakal, 10 taon na nakalipas, humingi ng karagdagang guro si Ginang Leticia Pipiaco. Noong Enero 1997, muli nagkaroon ng extension teacher. Ang paaralan nito sa katauhan ni Binibining Rosalie Palay. Isang taong panuruan lamang siya rito. Taong panuruan 1998 to 1999, siya ay lumipat sa paaralang elementarya ng Dipla. Pumalit sa kanya si Ginoong Ray Paul Miguel na punong guro na ngayon ng New Ginlo Elementary School. Pagkatapos ng isang pagtuturo sa paaralan nito, siya ay lumipat na din sa paaralang elementarya ng New Ginlo. Ang pumalit sa kanya ay si Ginang Evangeline B. Magdaloyo, ang ating punong guro ngayon. Ang dalawang gurong ito ay nagturo sa naturang paaralan mula sa unang baitang hanggang ika-4 na baitang.